Hey, what's up guys? Good evening! Sublado Moto here. O yun mga ropa, bago tayo umuwi, pasadaan muna natin yung sinend sa atin ng ropa natin. Tara! Bro, kung kaya ng babaeng bayaran lahat ng bills niya, ang ibig sabihin nun, hindi siya naghahanap ng provider. Ang hinahanap niya, loyalty, respeto, at yung lalaki na hindi puro yabang. Okay. Karamihan sa mga babae, regardless kung ano man yung narating nila sa buhay, they still want to find a guy na kayang magbigay ng provision at protection sa kanila. Ewan ko kung ano yung paniniwala niya na sinasabi niya na parang pag may pera ang babae, hindi niya na kailangan ng lalaki. I don't think so. Kasi kung wala kang ambag, tapos ang gusto mo makinig siya sa'yo, hindi relasyon ang tawag doon. Ang tawag doon, squatter rights lang. Okay, unang-una, bibihira sa babae yung pumapatol sa mga lalaking walang kayang iambag. Okay? Kaya hindi ko alam kung paano nabuo yung storya na yon. Pero para sa akin, hanggat walang napoprovide ang isang lalaki sa isang babae, regardless kung pera, emotional stimulation, or arousing her emotions, hindi siya papansinan ng babae. Most of men are invisible to women. Mga ropa, lagi nyo tatandaan yan. Karamihan ng lalaki invisible sa mga kababaihan. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, learn how to be attractive or make yourself more attractive. Okay? So hindi lang dahil sa pera, hindi lang dahil sa good looking tayo, hindi lang dahil matangkad ka, hindi lang dahil maganda katawan mo. Syempre, part ng component yon, pero ang pinaka-hinahanap ng babae, of course, na-arouse yung emotions niya, and at the same time, talagang nafe-feel natin yung emotional gap o yung hinahanap nilang o yung emotional needs nila. Okay? Nakatira ka lang sa bahay niya ng libre. Mga lalaki, tandaan nyo to. Pera ng babae equals freedom. Okay, wala namang problema kung may pera ang babae. So, anong pinaglalaban natin? Kung kaya niyang mabuhay nang wala ka, ang ibig sabihin, hindi ka niya kailangan. Well, hindi totoo na hindi kailangan ng mga babae ang lalaki. Actually, kailangan ng mga babae ang mga lalaki. Okay, ito I don't know why women still believe that they can live without men. It's hard to live without men. Okay? Ang problema kasi sa mga babae ngayon, career ang in priority nila, which is wala namang problema. The only problem is when you start to, mawala yung prime mo, yung prime age mo, or yung matapos yung prime age mo, dun na nare-realize ng babae na, oh shit, hindi pala din masaya na successful ka lang, hindi rin pala masaya din na, yes, marami kang pera, may freedom ka, you can go travel, you can eat anywhere, you can buy anything, pero yung emotional needs na hinahanap ng isang babae, wala dun. Tandaan nyo ladies, hindi kayo lalaki, ang babae, kailangan nila ng masculine energy. Kaya, stop believing sa feminism na you are better than men, you can do better than men, or you don't need the fucking men. Okay? Most of women or majority of women is still need a fucking man. Gusto ko lang talaga niya. At kung sisirain mo pa yon, bro, mas pipiliin niyang maging single kaysa matrap sa toxic ego mo. Okay, ulitin ko. Ang mga kababaihan, ladies, please, raise your hands kung attracted ka sa lalaking green flag. What? Or tatanungin ko kayo, ladies, saan kayo mas na-attract? Sa lalaking green flag or sa lalaking red flag? O yung sinasabi niyong toxic? Hindi sukatan ng pagiging lalaki yung mas malakas sumigaw o mas maraming bawal. Okay, when it comes to bawal naman, well, syempre, pag nasa relationship ka na, especially babae ka, dapat alam mo na kung paano kumilos. Because kung ano man ang kinikilos mo sa labas ng relationship or pag nasa in a relationship ka na, yun ang reflection ng boyfriend mo. Okay? Ikaw ang nagre-represent ng boyfriend mo at ikaw ang nagre-represent ng relationship nyo. Kaya kung puro katarantaduhan or kagaguhan or kalandian ang ginagawa ng isang babae, kahit na nasa relasyon siya, yun ang lumalabas or yun ang nakikita or nagre-reflect sa isang lalaki. And tandaan mo, you are sabotaging yourself or your relationship once na hindi ka marunong sumunod sa boyfriend mo or sa asawa mo. Okay? Men are easy to please. Okay? Napakadaling i-please ng mga kalalakihan. Yung mag-reciprocate ka, yung pakinggan mo siya sa mga sinasabi niya, okay na kami doon. Because yung mga babaeng sumusunod sa lalaki or sa boyfriend nila or sa asawa nila, it shows that nire-respeto mo yung boyfriend mo o yung asawa mo. Pero once na hinahayaan ka niya na gawin mo yung gusto mo, ibig sabihin either wala siyang bayag, takot siyang mawala ka, kaya hinahayaan ka na lang niya, or talagang he's a fucking simp. Okay? Kung hindi mo nga kayang bayaran yung internet niya, wala kang karapatan kung ano yung pwede niyang i-post online. So, when it comes to pagbayad ng internet, okay, pagdating sa relationship, depende naman yan kung paano yung takbo ng relationship nyo. O usapan nyo ba, babayaran mo internet niya? Di ba? Napakababaw na dahil hindi mo na babayaran yung internet niya, hindi na siya susunod. That's fucking bullshit. Okay? May mga lalaki talagang nilalagay ang babae sa pedestal na talagang sinasamba ang mga babae. As if naman attracted yung mga babae sa mga ganitong lalaki na sinasamba yung mga babae. Mga ropa,
wag na wag niyong sasambay ng mga babae. Dahil ang babae ay hindi nyo dapat ginagawang moral compass or hindi nyo dapat ginagawang parte ng buhay nyo na makapagbibigay saya sa inyo. Okay? They are only icing on our cake. Or ano lang sila, cheese lang sila sa spaghetti natin. Ang spaghetti kaya natin kainin kahit walang cheese. Ang cake kaya natin kainin kahit walang icing. Okay? So kaya ulitin ko mga ropa, wag nyong gawing prioridad ang mga babae. So wag na wag kayong makikinig sa mga lalaki na nilalagay sa pedestal ng mga babae. Dahil yung mga yan, hindi pa nila naranasan kung paano maging talagang attractive na lalaki or mapunta dun sa sitwasyon na talagang yung mga babae ang nangangarap sa kanila. Ito yung mga lalaki na talagang mahirap umattract ng mga kababaihan na talagang tina-target nila o yung talagang pinakagusto nila. Usually, may mga babaeng pumapatol sa mga lalaki talaga ng piplis ng babae, pero asahan mo, pwedeng hindi sila irespeto ng babae na yun. Okay, balik tayo. Kung gusto mong makinig siya sa'yo, simple lang. Huwag mong gawing utang yung pagmamahal mo. Okay, when it comes to provision and protection, bakit ako magbibigay? Okay, ganito lang yan. Walang pinagkaya sa trabaho mo, di ba? The company paying you based on the service that you provide for the company. Okay? So, ibig sabihin, relationship is more on negotiation. Okay? More on give and take, di ba? There's a difference between love and relationship. Okay? Relationship is more on trading. Ano yung kaya mo ibigay sa akin at ito yung kaya ko ibigay sa iyo. But honestly, mostly, karamihan ng lalaki, mas maraming kayang ibigay sa babae. And let's be fucking honest, okay? Pagdating sa provisional protection, lalaki ang may kayang ibigay. Kahit na magkagalit kayo, kahit na tumandaman kayo, patuloy na ibibigay ng lalaki ang provision niya para sa'yo hanggat magkasama kayo. Okay? Hindi kagaya sa babae. Let's say, for example, I think na-example ko na to. Pag ang babae tumanda na, let's say, tandaan nyo, ang lalaki, di ba? Ang ano natin, ang gas natin is, of course, sex. Gusto lagi natin ng sex and of course, yung babae na talagang arugain tayo. That's who we fucking are. Di ba? Pagdating naman sa babae, ang gusto nila is more on love and attention. Di ba? So, pag walang love and attention na nakukuha sa isang lalaki, of course, nag-iiba yung pagtingin nila sa lalaki. Pero tayong mga lalaki, kahit wala ng sex, for example, at the age of 40, wala na ng gana yung asawa mo. Karamihan ng babae, of course, hindi mahirap nang ayain, di ba? Pagdating ng ganong edad, kaya nga sila nagsasabi na hindi lang naman dapat laging sex. Well, sa mundo ng babae, or on their own lens, yun yung pwede nila sabihin. Pero sa ating mga lalaki, kahit ano pang edad natin, hindi natin pwedeng sabihin na wala na kasi, tumanda na ako, hindi ganon. Kasi magkaiba ang needs natin, okay? Magkaiba ang needs ng babae at lalaki. Okay, balik tayo. Valuable yung presensya mo, hindi dahil sa pera. Okay, syempre, mali naman talaga na ipagmalaki mo kung pera lang lagi i-flex mo. Of course, it's not also the best way to retain the woman that you really like, okay? Maraming way how to retain the woman, pero nandiyan na syempre, yung talagang dapat, i-ano natin sila, i-stimulate natin ang emotions sila, okay? Sa respeto, consistency, at pagiging tunay na partner. Kasi bro, kung kaya niyang bayaran lahat nang wala ka, hindi mo siya mapapasunod sa wallet. Mapapasunod mo lang siya kung kaya mong maging lalaki na hindi kayang palitan. 'Di ba? Okay, like I said, mga ropa, kung gusto mo na ma-attract ang kababaihan, kung gusto mo maging attractive person, be the person na gusto mo and be the person na talagang alam mo na karamihan hindi mo kagaya or hindi kagaya ng iba. Okay? Hindi ka dapat maging common. Hindi ka dapat maging average person. Okay? If you want to attract the attractive women, you need to be attractive first. Okay? Kasi hindi mo malalaman kung paano i-attract ang isang babae na attractive if you don't know how to be attractive. Di ba? Make yourself more attractive. Don't be fucking only focused on earning money. Huwag ka lang mag-focus sa itsura mo. Huwag ka lang mag-focus sa skills mo. Huwag ka lang mag-focus sa... Kumbaga, huwag ka mag-focus sa isang bagay. It's a total package. Okay? Kaya nga, like I said, for example, dalawang lalaki, pamimiliin niya, parehas, isang A1, isang A2. Parehas as in, identical. Ang pinagkaiba lang is, let's say for example, yung isa na-stimulate yung emotions niya. Siyempre, kung sino yung nakakapag-stimulate ng emotions ng babae, dun siya. Kahit na sabihin natin, identical sila. Pero merong isang nakalalamang when it comes to arousing women's emotion. So, siyempre, yun na yung panalo. Kaya nga, may mga lalaki na kahit walang pera or hindi gaanong mayaman or talagang walang kayang i-provide, pero na-stimulate niya ang emotions ng babae, doon mas lumalamang ang lalaki na yun. Okay? So ulitin natin mga ropa, learn how to be more attractive para at least hindi nasi-single out yung wallet, yung pera, hindi yung looks, di ba? Kasi kung alam mo sa sarili mo na may looks ka na, may pera ka, may game ka,
you know how to stimulate women's emotion, wala kang paki sa sasabihin ng ibang tao, honestly. Walang bearing yung mga sasabihin nila. Okay? So ulitin ko mga ropa, ingat-ingat tayo sa pakikinig sa mga ibang tao. Especially kung alam nyo naman yung biology ng mga kababaihan. Okay? Sometimes may point din naman yung mga sinasabi nila, pero lagi natin tignan kung saan nanggagaling yun. Okay? At lagi mong tignan kung ano ba talaga at saan ba talaga na-stimulate ang babae. Or kung ano ba talaga at saan ba talaga nagre-respa ng mga kababaihan. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be back in mysterious mga ropa.